But the president, the former president, not yet. I'm not ready to do that. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo may pag-uusapan mga kabayan. Ari na nga, ari si Aunt Teresa mga kabayan, nag-file ng case, no? Magpa-file ng case sa mga sa mga vlogger. Wrong move dito mga kabayan si Senator Risa Hontiveros. Kasi unang-una, dapat ang pinagpukusan mo aring si alias Rene, hindi yung mga vlogger. Instead na si alias Rene lang ang iyong bibigyan ng pansin at pagpupukusan kung paano ba patatahimikin si alias Rene, dinagdagan mo pa ng mga vlogger. Kaya ngayon mga kabayan, aring si Teo Moreno, kita nyo mga kabayan, nilalapastangan na si Risa Hontiveros, si Banat Bay, si Crisitcho, sino pa? Si Joey, sino pa ba? Ito si Attorney Trixie, kita nyo mga kabayan, nagbigay na ng pahayag, pati si Sas mga kabayan. Salang-sala ang daling ari ni Risa Hontiveros, no? Gusto niya agad na i-damage control mga kabayan. Kung yan ay hindi totoo, dapat idaan mo sa legal at ang pagpukusan mo si alias Rene, hindi yung mga vlogger. Kasi mga kabayan, nakapublic yan at inaamin naman ni alias Rene na sarili niyang sarili niyang kagustuhan yon na ipahayag mga kabayan. At pangalawa, dapat tanggapin mo na makriticize ka kasi unang-una nandiyan ka sa gobyerno, empleyado ka ngayon, patunayan mo sa mga Pilipino, no, na mali ang sinasabi at hindi totoo yung sinasabi ni Rene mga kabayan. Hindi yung pagpapail ka kagad ng cyber libel. Nako, lalong gugulaw mga kabayan. Alam niyo, pwede pa nga yung matabunan kasi may pinalabas sila ngayon about dun sa mga nawawalang sabongero. Lumantad na mga kabayan yung whistleblower, no? Kung yun mga kabayan ay hindi binanatan ni Risa Hontiveros na idama yung mga vlogger na yan, matatabunan yung issue na yun ni alias Rene ng yung paglitaw ng whistleblower na yan sa mga sabongero. At ito pa mga kabayan, si Leila de Lima magpapail ng kaso. Magsasampa daw ng kaso ng malicious prosecution case laban sa Duterte camps. Yan mga kabayan, ang isa din natin pag-uusapan. At syempre, pakinggan natin mga kabayan yung pahayag ni Attorney Trixie dito sa mga ginawang hakbang na to ni Risa Hontiveros. Maling-mali ito mga kabayan, mali yung ginawa na yun ni Risa. Sa paningin natin, ito'y base sa ating opinion. Kasi kung talagang hindi totoo ang sinasabi ni Rene, hindi ka dapat ganyan mag-execute. Dapat tinanong mo muna yung abogado, hindi yung babanatan mo agad na punta ka ng NBI, sampahan ng kaso ng cyber libel yung mga vlogger. Mga kabayan, public kasi yan. Public figure ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, may lumabas na issue patungkol sa'yo. Natural yung mga Pilipino, no? Magbibigay ng opinion at reaction yan. Normal lang yun mga kabayan kasi tayo ay kumbaga malayang bansa na may karapatan ka na magpahayag at i-criticize mo yung mga politiko na nandiyan sa gobyernong trabahante ng mga Pilipino mga kabayan. Wala babanatan agad nito ng kaso agad mga kabayan, napakatindi. Pero ang kakaiba lang diyan mga kabayan, bakit si Atty. Topacio hindi mo kinasuhan? Hinahamon ka ni Atty. Topacio na kung hindi totoo ang kanyang sinasabi, magkaso ka sa kanya, mag-file ka ng kaso, pero bakit vlogger lang? At ang masistin ito, puro yung lineup ng vlogger ng mga Duterte. Ang dinali nito mga kabayan, pakinggan muna natin na rin sinabi na rin ni Risa Hontiveros mga kabayan. O nga pala, bago makalimutan, napapasarap tayo ng maigi din O nga pala, sa mga bagong subscriber natin mga kabayan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo dito sa ating channel. At sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe nang sa ganon ay maging updated kayo sa ating mga bidyong i-upload. At syempre, huwag nyo kakalimutan i-click yung bell, notification bell, nang sa ganon ma-notify kayo pag tayo may mga upload mga kabayan. O, pakinggan natin itong balita na to. Sino po yung mga kinasuhan sinama po natin sa nagbablog sa inyo? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin ng Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger
na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Bakit ano, Senator Risa, bakit vlogger lang? Eh, ang dami din naglabas diyan ng mga mainstream media. 'Di ba? Kung fair yung gusto mong mangyari, isama mo yung mga malalaking network outlet, mga kabayan, lalo na ang GMA, no? Abay, yan mga kabayan, eh, parang una yata sa nagbalita niyan kay alias Rene na yan. Bakit hindi nito dinamay, mga kabayan? Bakit vlogger lang? Selective ang hustisya na gusto mong mangyari, Senator Risa? Or dahil itong mga vlogger na to ay talagang kumbaga may matinding tama ang mga sinasabi patungkol sa mga nangyayari sa iyo. Kasi noon, mga kabayan, nakatutok talaga itong mga vlogger na to sa mga issue ni Risa Hontiveros. Like for example, yung sa Parmali, mga kabayan. Meron doon na nagsabi na binigyan ng 10,000, 20,000. Kasi para tumistigo, mga kabayan. Ay yung pala false witness, mga kabayan, 'di ba? Yan ay alam na alam ng mga Pilipino. At naging issue din 'yon, mga kabayan. Kaso hindi naging matunog na katulad ngayon na kinakatch up ng vlogger. Eh, alam nyo, ang vlogger, mga kabayan, ng influencer, madaling makakuha ng viewers yan ng simpatya, mga kabayan, kasi direct to the point, walang umahadlang, mga kabayan, pag nagsasalita at nagbibigay ng opinion. Unlike sa mainstream media na meron silang guideline, meron silang kinakat, meron silang hindi accurate, mga kabayan, doon sa kanilang gustong ipalabas, kinakat nila yon. Unlike sa mga vlogger na talagang direct to the point, mga kabayan. Walang preno-preno. O tuloy natin, mga kabayan. Bilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Kita mo, mga kabayan, selective, mga kabayan. Pero kung tutuusin, dapat pinag-aralan nyo muna, kung talagang hindi totoo yan, dapat hindi nyo masyadong ganyan. Haras yan, mga kabayan, sa mga vlogger, Kumbaga, public tayo meron tayong kalayaan na magbigay ng opinion dito sa mga lumalabas na balita at magtanong, totoo ba to, Senator Risa? Hindi yung babanatan mo agad ng cyber libel. Grabe ka naman. Pero ayos yan, mga kabayan, idaan mo sa kumbaga legal process na sa ganon magkaalaman kung talaga bang may merits yung sinasabi mo na yan. But anyway, pakinggan natin ito, mga kabayan, si Trixie Cruz, si Attorney Trixie, kasi ito ay sumagot diyan sa mga sinabi na yan ni Hontiveros. Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. Tama, mga kabayan. Talagang pampubliko yun at naka-address yun, mga kabayan. Kung yun ay private, hindi natin mabibigyan ng reaksyon yun at hindi rin nila mabibigyan ng reaksyon yun, mga kabayan. Diba? Naka-public pinablik kasi, mga kabayan, ni alias Rene. Nang sa ganun siguro, makakuha si alias Rene ng simpatya sa mga Pilipino na ganito ang ginagawa ni Risa Hontiveros. Ang the best dyan kasi, Senator Risa, dapat si alias Rene ang iyong punteriyahin, hindi yung mga vlogger. Ikaw, lalong gugulo to, mga kabayan. Instead na matabunan yung issue na yan, mas lalong gugulo. Lalo siyang titirahin ng mga vlogger, Lalo na mga kilalang vlogger, mga kabayan. Lalong lalaki ang issue na yan, patungkol diyan kay alias Rene na yan, at dyan sa sinasabi nagbabayad siya ng witness. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to.
Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao. Tama. Dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Yan nga mga kabayan ng mali, nag-pinpoint agad si Senator Risa na nagkalat aring mga ng video ni Rene, na while naman na nagbigay lang mga kabayan ng reaksyon at nagtatanong sa iyo, Senator Risa, kabira-bira babanatan mo na mag-file ng kaso agad-agad. Ito kasi mga kabayan, sa nakikita natin, tingin ko, yan yung pamamaraan ni Risa Hontiveros para makontrol yung damage mga kabayan sa publiko. Yan yung nakikita nating isang dahilan kaya ito si Risa nag-file agad ng impeachment ng cyber libel mga kabayan. Kasi kung yan mga kabayan ay magpa-file or yung kumbaga pang tatakot to mga kabayan yung pagpa-file ng kaso na yan ni Senator Risa Kumbaga yung iba, siyempre ng mga vlogger, lalo na kung wala naman tayong kakayahan na mag-hire ng lawyer, matatakot ka na mag-share mga kabayan kasi magpa-file si Senator Risa ng cyber libel o magpa-file siya ng kaso agad-agad doon sa mga nag-share, 'di ba? Kumbaga itong strategy na to mga kabayan, damage control, pero hindi niya napansin na itong mga binanggit niyang pangalan mga kabayan, hindi yan takot. Hindi yan takot mga kabayan. For sure, lalong gugulo yan mga kabayan at lalong lalala. Di mas lalo pang dumami ang kaaway ni Senator Risa. 'Di ba? Instead na patunayan niya sa mga Pilipino na ang sinasabi ni alias Rene ay hindi totoo, baka pa, mga kabayan, baka mawala pa yung issue na yan. Hindi yung babanatan mo ng ganito agad na papaimbestigan mo sa NBI. Dapat ang pinaimbestigan mo lang sa NBI kung totoo ba na yung account na yon na Valiente ay kay mismong kay Rene, Kasi yan mga kabayan, nasa Facebook page, nasa TikTok din, nandito rin sa YouTube mga kabayan. Naka-public, napakadali mga kabayang makita ng mga Pilipino at yun yung in-upload sa YouTube mga kabayan, viral agad. Yung sa Facebook, viral agad. So, dapat yun ang yung ipaimbestigan sa NBI, hindi itong mga vlogger. Kasi yung mga vlogger, nagbibigay lang yan ng kanilang opinion. Di ba mga kabayan? Kaya ngayon, lalo itong iingay, itong kaso na to ni alias Rene. Kasi vlogger ang tinira mo, Senator Risa. Ano po ang nakikita ninyong implications sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Yeah. Kami na lang parate, kami. Tignan ninyo, wala ngang nag-circulate, at least ako, and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupuntirya dito. Tandaan po natin. Ito ang problema mga kabayan sa mga politiko. Kasi itong mga to, kilala to mga kabayan na nagkikriticize talaga, Lalo na sa mga kalaban ng Duterte, mga kabayan. Talagang totoo tong sinasabi na to ni Atty. Trixie na para sila yung nagiging whipping boy nitong mga politiko na to. Lalo na dyan sa Congress. Kita nyo, sa Congress. Mga Duterte vloggers lang mga kabayan ang kanilang pinatawag. Kung mapapansin ninyo. Dito, ganun din ang strategy na ginawa mga kabayan nito ni Risa Hontiveros. Kumbaga, parang harassment to Sa totoo lang mga kabayan, malaya tayong magsalita at magbigay ng opinion mga kabayan sa issue. Lalo na dito sa mga politiko or dyan sa public servant na tinatawag na yan. Kasi mga kabayan, yan nagtatrabaho sa gobyerno. Dapat hindi kayo balat sibuyas na kaagad-agad file ng kaso. Dapat ipatunayan nyo sa mga Pilipino, mga kabayan. Pero yung mga
mainstream media, wala siyang, kumbaga, wala siyang pahayag na kayo, kakasuhan din namin kayo ng cyber libel kasi nagpakalat kayo ng news about dyan kay alias Rene. Di ba mga kabayan, kumbaga parang unfair, kumbaga parang selective yung kanyang mga ginawang aksyon sa pagpapail ng cyber libel na to. May karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya aggrieved siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly, wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Yon. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh, sinabi ko bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Ayan mga kabayan, ang sentimento ni Attorney Trixie. At marami pa rin mga kabayan doon sa mga nabanggit. Naglabas na rin sila ng pahayag. Pero pakinggan muna natin mga kabayan na rin si Leila de Lima. At ito ay magpapile down ng malicious prosecution case laban kay sa kampo ni PRRD mga kabayan, sa kampo ng mga Duterte. Pakinggan natin to. Hindi pa handa si ML Party List Representative Leila de Lima na patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa drug-related charges. May inihahanda ring legal action ang kampo ni de Lima. Tila hindi basta-basta palalagpasin ni ML Party List Representative Leila de Lima ang naranasan niyang persecution sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang text message sa Billionaire, Pumihirap, persecution daw ang ginawa mga kabayan kay Leila de Lima. Di ba? Si Leila de Lima, mga kabayan, ang kumbaga nagpe-persecute nung napakatagal na panahon na mga kabayan. Matagal ang panahon niyang pinipersecute si PRRD. Kasi wala siyang mapatunayan mga kabayan. Yung kanya, napatunayan siya mga kabayan na talagang nandoon sa bilibid. At nagsasasayaw mga kabayan at may mga testigo. Isa pa rin yun mga kabayan, di ba? Yung false witness, si Kerwin Espinosa mga kabayan. Nagbaligtad doon sa kanyang testimonya pero hindi nakasuhan. Yun ay under oath din mga kabayan sa Senate. At saka sa Congress, pero walang nangyari, no? Hindi yun na cite in contempt, mga kabayan. Kita mo, pagpabor dito sa mga to, sa grupo na to, mga kabayan, walang kaso-kaso, kayo naman. Ario News Channel, kinumpirma ng kampo ni de Lima na magsasampa sila ng isang malicious prosecution case sa tamang panahon. Isa si de Lima sa mga pinakamaingay na kritiko ng dating Pangulo. Pinamunuan niya ang Senate Justice and Human Rights Committee hearing mula 2016 na siyang nag-imbestiga sa madugong war on drugs ni Duterte. Pero naaresto siya noong 2017 dahil sa 3 drug-related cases na isinulong ng 11 kongresista. Pinamunuan ito ni then House Speaker Pantaleon Alvarez, isang malapit na kaalyado ni FPRRD. Matapos ang halos 7 taong pagkakakulong, nakalaya si de Lima at tuluyang napawalang sala taong 2024. Ang tanong, handa na ba siyang patawarin ang tinatawag niyang chief oppressor na si FPRRD? I have already forgiven the rest, all of them, including the former Secretary of Justice. I've forgiven him already. And all those who aided, those who acted as handlers of these witnesses, and especially those witnesses, every one of them I've forgiven already, even though most of them did not ask for forgiveness. Only about 2 or 3 of them asked for forgiveness. But the president, the former president, not yet. I'm not ready to do that. Ito si Leila de Lima mga kabayan, tingin ko i-rin nabasted. Bakit inabasted ni PRRD? Isipin ninyo, congressman pa lang si PRRD mga kabayan, naging mayor, naging vice mayor, hinahabol niya mga kabayan. Walang nangyari. Kaya siguro to mga kabayan hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon habol pa rin niya si PRRD. Mukhang malakas ang tama nito ni Leila de Lima mga kabayan kay PRRD. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin niya mapatawad. Binasted mo ko, hahabulan kita ng kaso. Baka ganon mga kabayan, kita niya naman nung nandyan sa Congress, no? Ang lagkit ng tingin mga kabayan ni Leila de Lima. Grabe din itong matanda na to Mayo, binawi ng Court of Appeals ang desisyon sa 2 drug charge kay de Lima at muling binalik ito sa mababang korte.
Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni De Lima na unprecedented ang ganitong klaseng desisyon mula sa CA. It was perplexing to us that that's the disposition on the part of the Court of Appeals. In the first place, the very fact that the petition as filed by the Office of the Solicitor General was not dismissed outright was already questionable because it was violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Nitong June 27, muli siyang inakwit ng Muntinlupa RTC dahil sa pagbawi ng isang key witness ng kanyang statement laban kay De Lima. Ayon sa korte, may reasonable doubt at hindi mapapatunayan ang mga alegasyon laban sa dating senadora. The court said that the recantation was valid. And in our view, in my view, Judge Alcantara was saying, without the testimony of Mr. Ragos, because he is the key witness, there is no other evidence to show my link, Your involvement, my involvement in the illegal drug trade. Yun, mga kabayan, magpapail ng kaso si Auntie De Lima, mga kabayan. Napakagulo ng kampo talaga ng mga dilawan, nitong mga loyalista, no? Napakagulo, mga kabayan. Simula ng mga yan na nagsama-sama diyan, ay talagang puro impeachment ang usapan, etong mga gulong ganito, lahat na, mga kabayan. Ito pa, habol ko pala, mga kabayan. Alam niyo itong tactics, no? Ni Boying, mga kabayan, napakagaling kasi alam nila na kung ito si BP Sara ay makakalusot, meron na agad silang pangalawang kumbaga move, no, or plan na gagawin. Katulad niyan, di ba sa ombudsman, mga kabayan, diyan nagpapail ng mga case, no, sa mga opisyales, no, na nandiyan namumuno sa ating bansa. Kung sakali si BP Sara, mga kabayan, ay maging presidente at si Boying ang nandiyan sa ombudsman, ay mukhang masusolusyonan agad. Di ba si Boying, mga kabay, may kaso ngayon sa ombudsman, di ba? Tapos siya yung papalit o siya yung gustong pumalit kay Ombudsman Martires at humawak diyan sa opisina ng ombudsman. Aba, ay mukhang magiging absuelto din yata yan diyan, mga kabayan. Parang yung katulad nung kanyang anak, aba, ay tapos. Tunay na talagang napakatalino ng strategy nitong mga to. Hindi naman sa pag-aano, mga kabayan, ay yung nakikita-kita natin. At nasabi ko na rin sa inyo yan dati, di ba? Hindi tayo nang huhula. Kumbaga, naramdaman natin na si Boying talaga ay gustong maging member dyan o maging tagapanguna dyan sa ombudsman. At ito na nga, mga kabayan. Yan na yung plan B nila. Kasi kung si BP Sara ay magiging presidente at magpapail ng kaso yan, dadaan muna, mga kabayan, sa ombudsman. Lalo na kung kakasunay si Bongit. Yung mga trupa-trupa nila diyan sa administrasyon. Sa kanya muna dadaan, mga kabayan. Kita nyo? Ang galing ng strategy ng administrasyon, mga kabayan. Mukhang mababaliwala pagka yan, mga kabayan, ang naupo diyan. Siyempre, pangangalagaan niya yung kanilang samahan. Ay, alam nyo, mga kabayan, ganyan ang kalakaran sa gobyerno. So anyway, no, hanggang dito na lang muna, mga kabayan, ng ating video. Ingat kayo palagi. At maraming salamat, mga kabayan, sa mga bagong subscribers natin at sa mga nandito na sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, mga kabayan. Magbigay kayo ng inyong comment dyan sa comment section. Huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share. At ayun, mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung video natin. Ingat kayo palagi at adios, mga kabayan. See you sa susunod na video.